Magandang araw po sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga kaperlas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay magbibigay tayo ng reaction dito sa papanoorin natin na video. Ito ay ginawang merong bagong episode, first episode ng Pangulo sa kanyang podcast. Kasama niya si Katunin. Sabayan niyo po akong panoorin itong video at magbigay ho tayo ng reaction. That's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman Yun yung lesson. Unang binanggit ng bibig niya, nagsawa na ang mga Pilipino. Kasi ngayon naramdaman kasi natin yung sobrang gulo, no? Walang grabe yung pangyayari ba? Sunod-sunod na nung sa time kasi ni Tatay Digong, ramdam na ramdam ng mga Pilipino yung kapayapaan, paano inalagaan ng dating Pangulo yung bansa. In fact, nung pag-alis ni Tatay Digong, sobrang lungkot ng mga tao, nagiiyakan dahil tapos na ho yung termino niya. So ngayon, pagdating po sa 2022, doon nag-start na naman yung gulo at naramdam, hindi kasi natin yan i-deny kasi yun yung mismo yung mga tao na kasi yung nagsasabi. ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin? Pagiging presidente, hindi talaga yan madali. For ilang milyon yung mga tao na dadalhin mo. Pero yung sabi kasi dito, masyado daw mabait si PBBM. Yun yung problema pag sobra kang bait. Kasi yung kabaitan mo, sinasakyan niya ng mga siraulo, mga pulpul na politika. Minsan, or kadalasan, ang ginagawa ng mga taong ito pag hanap ng oportunidad, talagang ginagawa nila, lalong-lalo na pagdating sa pera. So kaya pag sobra kang bait, hindi mo makontrol yung sitwasyon, yung nasasakupan mo. Kaya yun yung nangyayari. Pakinggan natin. Gawin ko maging masamang tao. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Inaamin Tama. Dapat talaga mas maging mabagsik. Di ba? Yan yung pinapakita ni Tatay Digong. Kailangan mayroong tapang bagsik. Kasi yun yung ang kailangan nitong mga corrupt na mga opisyalis. Kasi pag hindi mo pinapakitaan ng tapang yan, yung bagsik, hindi talaga yan sila. Hindi yan sila matatakot sa'yo. Hindi matatakot in the sense na nagiging masama ka, kundi matatakot as yung nire-respeto ka ng mga tauhan mo. Yung mga nasasakupan mo. Kasi pag sobra kang bait, yun nga, inaabuso nila. At gawa na yan sila ng mga kalukuhan. Gagawa yan sila ng sariling agenda nila. Na pagdating ng panahon, hindi mo na talaga makontrol. At alam nating na ang daming magagaling na mga Pinoy. niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo, ang problema sa malalaking proyekto. Yeah. So, sa bibig na po mismo nanggagaling ng Pangulo na yung pagkukulang niya. At least, inamin niya na mayroon talaga siyang pagkukulang. At yun yung nangyayari sa sitwasyon ng Pilipinas. Kung bakit sobrang gulo at bakit inaatake nila si Inday Sara. Imagine na si Inday Sara is part sa official pangalawang sa Pangulo. Tapos sariling mga opisyalis, sariling mga Pinoy titirahin nyo. Kasama nyo sa... could you imagine that?
na sarili nyo sa mga opisyalis dyan, inaatake, inaaway nyo, gusto nyong patalsikin. So, dito natin yan na ito yung mga sagot sa mga maraming katanungan bakit ganyan ang nangyayari sa ating bansa. To, di ba? Transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Hindi ko. Magko-confess ako dito. Kumusta po kayo, Mr. President? Mabuti naman. Mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions dito sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na. Nagsawa na talaga. Lalong-lalo na dyan sa lower house. Sobra kasing kakapal ng at least nababawasan na sila. So, ramdam na yan ni PBBM na yung mga tao na mismo ang umayaw. Kasi sawang-sawa na sa mga kagaguhan na ginagawa nitong mga opisyalis ng bansa. Yung pamumulitika ninyo, at kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Diba, supposed to be katulad ng dyan sa lower house. Ang pagtuunan sana nila ng pansin paano matulungan itong mga taong naghirap, yung mga walang pagkain, paano nila maitataguyod or ano ba yung programa na pwedeng ibigay para matulungan itong mga taong walang trabaho, yung wala silang talagang pagkakitaan, ano yung pwedeng remedy, ano yung pwedeng solusyon. Mas maganda sana kung yun yung naririnig natin dyan sa mga hearing nila. For the whole, ilang taon yan, bago lang nakaupo si Inday Sara, yun na, impeachment na. Tinira na halos palagi na lang nilang inaaway ang mga Duterte. At alam natin na yung pag-alis ni Tatay Digong, mahal ng mga tao. Kaya hindi nila basta-bastang maialis yan. Hindi nila pwedeng manipulahin ang mga tao. Kasi ang mga tao mismo ay na-experience nila, kaya sila mismo makapagsabi kung ano ang nangyayari sa bansa. Tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang At least for 3 years, andyan na yung first realization ni PBBM na nagsawa na yung mga tao at sana mabigyan ng pansin, sana mabigyan ng remedy or anumang solusyon na pwedeng makakabawas sa kahirapan ng mga tao. Pero yun nga, sayang yung 3 taon. Tapos na. 3 taon na lang yung natitira. Yun yung nasayang. po yung pangalawa. Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Tama. Hindi nila Galing na mismo yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Dismayado, disappointed ang mga tao sa serbisyo ng administrasyong ngayon. Kailangan pa ba yung i-deny? Mismo na ang Pangulo ang nagsabi niyan.
Bakit to? Nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinrabaho namin. Kaya ang lalaki na yung mga project na Long-term na mga project, yun daw yung uunahin na hindi naramdaman ng mga tao. Ang tanong doon, bakit kasi yun yung inuna at ano ba yung mga proyekto na yun? Yun yung mga katanungan ng mga tao eh. na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga epekto. Yon, sinabi niya about health. Paano yan? Binabawasan nga nila yung PhilHealth natin. Diba? Ano yung issue ngayon? Bankrupt na yung PhilHealth natin. Marami silang binabawas ng mga pundo. So yun yung mga questionable na hindi natin alam ang sagot. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, Si PRRD, nang sinabi niyang about transportation, ilang airport yung nagawa ni PRRD. Ilang daan yung napagawa ni PRRD sa kanyang build. Di ba? Kita ng taong bayan yan. Hindi naman bulag yung mga, lalong-lalo na ngayon, na yung mga, hindi mo na kayang bulahin yung mga tao dahil nga sa social media. Pwede na kasing i-update ka agad, i-video saan ba yung mga proyekto. Yun yung nakakamiss ni Tatay Digong. Kasi si Tatay Digong, sa lahat ng mga nagawa niya, ni minsan, hindi yun nagmamayabang. Hindi yun nagpapakitang gilas na nagawa niya. Wala. Kaya hindi mo malalaman mo lang ni Tatay Digong na, mayroon pala siyang mga proyektong nagawa, maa-amaze ka na lang sa mga nagawa niya. So yan ito yung nakikita natin dito ngayon. Minsan kasi pag nasa bibig lang yung sinasalita natin, hindi talaga ginagawa, yun yung mahirap doon. At lalong-lalo na pag hindi mo makontrol yung paligid mo. Kaya hindi talaga, I understand, hindi talaga madali ito para kay PBBM. yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sabi ko, kailangan mga gawa. So, ano ba to siya? It's just planning pa ba to siya or nagawa na ba to siya for 3 years? Yun yung isang tanong dito. Kung yung sinasabi ni PBBM na yung mga sa transportation, kung meron na bang na simula na ba itong mga proyekto na sinasabi niya? Natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Yeah, hanggang sa isipan lang talaga. Pag hindi nagagawa, hanggang doon na lang talaga yon, hanggang imagination na lang. Yun yung problema doon. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Yeah. Kailangan, When? 3 taon na yung lumipas. Kailan pa ho? Kailan pa po ba? gawin na natin. Opo. Ngunit, eto talagang na-realize ko,
na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Eh, anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Hindi, anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon ngayon. Pero, Ang tanong kasi dito, sino ba yung sinasabihan ito ni PBBM? Yung mga nasa isip niya ba, itong mga plano na sinasabi niya, yun yung problema nito ngayon. Kasi kung sa kanya lang yun, hindi niya mautusan yung mga tauhan niya. Talagang nandiyan sa isipan lang niya talaga yan. Hindi yan mangyayari. Unless, kung gawin niya talaga. Yung makita talaga ng mga tao. inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy. Tatlong taon na ho po. Kailan po ito maumpisahan? Patapos na yung 2025. 2026 na, parating na ang 2026. Sa ngayon hanggang tuloy-tuloy na yan. Kailangan ng talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung ano. Yung metro. Yung metro. Oh. Anong nararamdaman niyo kapag sorry ho, natatawa lang ho talaga ako sa yeah, so yun nga, yun yung panoorin na lang natin. 1,130 plus days na lang. Ano po ang nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking Taipan. Sabi ko, para lang kasing parang nakipag-usap lang doon sa sa kalye na ganito, ganyan. Tapos, yun nga, ang nangyari, walang nangyayari. So, yun yung naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin eh. Kaya, yun nga, talagang mastermind itong si Tatay Digong eh. Hindi talaga nagkamali si Tatay Digong nung nagsabi siya na sa kabaitan, walang question si PBBM. Pero sa yung pagiging leader niya is weak siya doon. Naamin niya naman. Kulang siya doon. Talagang tumpak yung sinabi ni Tatay Digong. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami. Totoo rin naman. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration. Yung sinasabi niya na naiinggit siya doon sa mga
mayayaman, may sariling kumpanya, na kung ano yung sasabihin ay sinusunod tapos siya. So talagang maramdaman mo talaga yung frustration doon. So ang tanong doon, sino ba ang may mali doon? Is it from sa mga nasasakupan niya or sa kay PBBM mismo? Yun yung mga katanungan. Iwan ko kung sino talaga ang yung may lapses doon. Presyo nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Uh-huh. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero, siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil, wala kailangan talagang maging mas efficient mas mabilis ang pagdating. Yeah, Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Pasensya na kayo uli, ano? Bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. So, yun nga no, patungkol dyan sa impeachment ni Inday Sara, may point naman siya doon, hinahayaan niya yung pero yun nga, di mo kasi yun pwedeng hayaan din kasi ikaw yung nagli-lead under mo pa rin yung, although kahit ibang branch yun pero at least meron ka pa rin yung yung view mo para doon, yung stand mo, kung ano yung posibleng mangyayari, ano ba yung nasa puso mo, ano ba yung pwedeng remedy sa pangyayaring ito. So supposed to be ganun ka mag-isip kasi yun nga yung inaakusahan ngayon is yung that's your pangalawa mo yan. Ito yung kung mawala ka isa yung reserve, di ba? Pero yun yung reaction ni PBBM. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad, especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan no? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Magkaroon naman ng 20 kilos na kilo ng bigas. Isang araw nga lang. Isang araw lang yun. So, sa mga hindi nakabili ng tung araw na yun, so, sorry na lang po sa hindi nakabili. At least, mayroong isang araw na nangyari yun. Sabi ho yun ni Inday Sara, isang araw lang nangyari. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ho ba ngayon nyo lang ginawa yon? Magaling itong si Katonying. Maganda yung mga guiding question niya, no? Nice one. At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Kasi nakafocus pa sila doon sa
bungkal ng lupa. Nakafocus pa sila doon sa paggawa ng transportation. Kaya yan yung ano doon eh. Yan yung sinasabi niya kanina. Kaya hindi na tugunan itong mga yung immediate needs ng mga tao. Bakit? Ang key dyan, yung production. Opo. Kaya panayang patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Yeah, pinakamataas kasi kasi yung pagtanibo, kakatanibo lang, pwede na kasi nga ano yun eh. Kaya Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Opo. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Opo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Opo. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Opo. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? yung sagot. Yeah, yung mga sagot kasi ni PBB. Yeah, leave muna natin yan. Ito. At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil ang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. Opo. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok sila ng pasok. Hindi Yun yung problema doon. Alam na pala ni PBBM, diba? Opisyalis yung gumagawa ng ganon. Ang tanong doon, ano bang ginawa ni PBBM? Yun kasi yung tanong doon eh. Para kasing sinabi niya, na nakikita niya na yung mga opisyalis yung ginagawa. Yan na, nakikita niya. Nag-narrate lang siya ba? Na pasensya na ho. Ano lang ako sa mga sagot po ni PBBM. Yeah, sa kanya din yan eh. Hindi natin yan that is how he explained sa mga pangyayari po sa ating bansa. So, alam na pala ni PBBM yung gano'n na nangyayari, kalakalan. Yun yung problema doon kasi hindi niya makontrol nga yung mga tao. So, parang gano'n na lang, nang nangyari. So, katulad dun sa pag ni Tatay Digong. Pag aresto ni Tatay Digong, di ba? Sa tingin ko, siguro, maybe inside in his mind or sa kanyang sarili, ayaw niya, pero yung mga tao niya is agresibo na gawin doon, wala siyang magawa. Parang gano'n yung sitwasyon ba? Na supposed to be as a president nga, yeah. Hindi nila iniintindi ang production, hindi nila iniintindi yung sistema, hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala ganun. Kailan po itong mga nag-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Opo. Nung pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at nung pag-upo pa pala, nakita na ni PBBM. Kaya saan na lang muna sila nag-concentrate doon sa transportation at saka sa mga
tourism. At rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NF. At napasama pang na-raid si Kibuloy. Yeah. Yun yung Pilipinas, bagong muka. Yeah. Lahat yan, ng mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno. Kaya yung Malasakit Center po nung sa time ni Tatay Digong, sobrang pasasalamat namin doon. Kasi naka-avail po yung mismo yung lola ko. Kaya ramdam na ramdam. Kaya nga ako kahit nung una pa, I'm supportive talaga naman ng ni PRRD kahit yung hindi pa siya nanalo. And mas yung lalo na yung nanalo siya, naging presidente siya. Mas the more niyang pinatunayan at naramdaman niya ng mga tao. Kaya mismo kahit ako, I am convinced talaga na yung mga nagawa ni PRRD ay talagang yun yung malupit. Talagang nabawasan yung mga masasamang tao, lalong-lalo na sa PhilHealth, di ba? Imagine si Tatay Digong nung pag-upo niya, yung mga senior citizen automatic ninyang sinama sa PhilHealth. At yung sa Malasakit na maraming natulungan. Tungkol sa ganito, number one po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Pangasinan Hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Ano po, President, saan mo tayo malapit? Malapit na tayong mabankrupt, mabusan ng pondo sa PhilHealth. Anong malapit po? Nabanggit mo na rin, yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na po Digital. Parang sa lahat ng mga tanong ni Katonying, parang hindi pa sila parang kunti pala yung nagkatugma sila sa mga katanungan ni Katonying. Pasensya na overwhelmed. pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong Ano yung malaking binabayad ng gobyerno para sa mga taong may sakit or ang mga may sakit or ang mga tao nang nagbigay ng PhilHealth nung nila? May nakita akong survey. Opo. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Yan yung sinabi mo. Opo, Ginagawa na namin yun. Pero patuloy, kung titignan talaga, Yung ginagawa po, yung kinuha yung mga pundo sa
sa PhilHealth or ano po yung mga nagawa na po? Mr. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi? Yung pag ano kasi ni yung mga katanungan di katonyig. Sobrang seryoso yung Hindi alam ng tao. Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Hindi alam ng tao yung ginagawa na. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Yun yung ano ba doon? Kasi yun nga, yung administrasyon natin, meron na kasi tayong, di ba, yung DSWD, di ba? Bakit hindi yon patibayin? Kasi yung DSWD natin, doon naman yung mga every center, di ba? Yung mga public center, yung doon may mga sakit, yung may paanakan doon. Pwede naman yun siyang i-strengthen yun siya para makatulong sa mga sambayan ng Pilipino. Kasi nga, nagdagdag na naman ng programa. Ano bang programa na naman to? So, minsan, ito yung nalilito yung mga tao. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung... Pero alam nyo, yun yung, sa tingin ko, isa din tong bakit medyo naging insecure yung mga kay Inday Sara. Kasi yung si Inday Sara kasi, imagine parang 11 satellite yung mga nagawa niya. Before yung sinasabi niya, meron na si Inday na mga satellite na yun yung tumutulong sa mga tao. Medical, yung mga may namatayan na nakakatulong ng mga tao. Yun, maraming nagawa si Inday talaga doon. Yung mga libreng sakay, yung mga libreng pakain sa mga bata, marami na yun. First history yan sa Philippines na nagawa ni VP Sara. Kaya noon, mas lalong kinainitan si Inday Sara at yun, dumating yung mga programang mga ganito, mga AKAP. Parang digitalization, para mabawasan ang pila. Ako meron pa po akong isang naisip, baka lang pwede nyo i-consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit. May PCSO. Tama. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman. Tama. Kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan? Para diretso na po ang tao. Yun yung ginawa ni Tatay Digong nung una para mabilisan. Tulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun ang kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, mga e-gov app na ganun. So, ginagawa namin, hanggat maaari, wag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet.
Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo. Napakahirap para sa kanila. Opo. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, "Oh sige, ayos na ito, stamp." O anong next? O bumalik Sa mga isla, paano yun walang internet? Paano mapuntahan yun kung walang internet? Kung hindi makapag... Ang tanong dito, is it nagawa na ba ito or is just sa imagination pa po ba ito ni PBBM? ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Marami palang magandang plano si PBBM. Yung imagination niya ba? Sana maano po ito, mabigyan pansin at sana ma-implement pa yung mga nasa isip ni PBBM. Opo. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hangga't maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante at tingin ko ay naririnig. Paano ngayon mangyayari? Hindi nga sinama sa budget ang PhilHealth. Yun yung malaking katanungan doon. Ang problema nito kasi yun nga, dream pa lang nga yan eh. Dream pa lang to ni PBBM. Ang tanong nito, kailan pa magising at magawa? Yun yung next na tanong dyan. Rinig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Oo. Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, wala na yung ganito mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP. Sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Dapat pa talagang may pulis dapat. Para maging kaibigan nila yung pulis. Para maprotektahan ng pulis. Lalo na yung mga babae. Yun yung pong ibig sabihin ni PBBM. Si Sergeant ganito ganyan eh. Kailangan ng pakiramdam ng tao, laging may pulis dito. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya. Kailangan ng pakiramdam ng dapat yung pakiramdam ng tao mayroong pulis. Sige po, malapit na tayo. Wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos yung mga patrol cars nila, di ba dapat nandid yan lagi para actually kahit walang police minsan pag may patrol car deterrent na rin sa krimen eh. Tapos pangalawa pa doon ay yung ating
Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin, Balik na naman tayo. Balik na naman house. Maliliit na project. kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na sabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay Pawisan ako ng maraming buwagin singot. yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Laking pera eh. Opo. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Nibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko, yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So ngayon, in the same vein, part of the lesson of these elections, let's go back to yung Kasuhan kung mayroon talagang ano ba to na it's just still plan or nagawa na ba ito ng administrasyon yung sinasabi ni PBBM sa grassroots level. Opo. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan na muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DILG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo, maraming nagbebenta. dapat meron dito si John Vic para mas maganda pa yung pag-uusapan ho nila. Maraming mga high na ano-ano ginagawa. And that's why yung aming kasi kung may tao doon, walang umiikot. Alam niya lahat yan. Oo, alam niya lahat yan. So, aasahan po namin in the next coming days, pati mga, kumbaga, ang tawag namin dyan, yung maliit, mga dagandingding eh. Mga dagandingding, uhulihin na rin sila, hindi na sila pababayaan ng pulis. Hindi po big time. Kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may suspetsya, o may hinala, o may sumbong, basta huli, papatayin na lang, di ba? Wala yun, doon kami lumayo. Opo. Doon kami lumayo. Dahil talagang ayaw ko yun. Dahil hindi mo dapat gawin yun. Sabi ko, mag-focus tayo sa malalaking drug bust. Ngayon, mag-focus ulit tayo doon sa small time. Sabay yun. Tinitira yung malaki, tinitira yung hindi namin maliit. titigil yung Focus. Sabi ni Katujig sabay. Ano po ba talaga PBBM? Saan mangunahin yung mga malalaki or yung mga small time? Mga operation. Sakit sa ulo, ano po. Oo, talaga. So makita ko ano ni Katujig. Okay, patuloy pa tayo. Opo. Kayo po ba, anong gusto nyo? Kayo ay kinatatakutan o kayo ay nire-respeto? I want to be respected, but maybe fear is better.
considering our current situation. Ano po? Yeah. Kaya ako po tinanong yun. Kasi I'm sure naririnig nyo naman yung mga usapin ng mga katiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga luko-luko na to. Yun. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half, ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Kasi basta umalis ka na. Kunti kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Marami-rami. Marami. Yeah, yun yung sabi ni PBBM. Pero sir, ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan nyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? O ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titignan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo? Anong gagawin natin para pabilisin? Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong, parang the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang, baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait nyo, sir. Kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong performance. Ang bait nyo, sir. Ang bait nyo talaga. Bakit? Palagay ko naman, kung happy kayo sa iba, meron kayong hindi kayo happy sa iba dyan eh. Yung mga hindi ako happy, tinanggal ko na. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, ito nga, sasabihin, pakinggan niya yung tao. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao, tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin ninyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin, basta't gawin na ninyo. Yun actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Tama. At least, for 3 years, meron ng lesson na na-learn si PBBM. Yun yung maganda doon. Tama na yung mga magagandang paliwanag with the good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta dapat sana masabihan ito si Ate Claire. Si Ate Claire, no? Gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. Yung pong isang aspeto ngayon na kahit papano ay gumagaan-gaan ang buhay ng tao, yung sa sektor po ng transportasyon. Yung po, diretso yun. Araw-araw nagko-commute ang mga tao. Ang MRT, LRT, ang dami pong sumasakay dyan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, kahit pa paano, umikli na ang pila. Kasi pinupuntahan niya, nakita niya, yung mga hindi na kailangan doon, yung pinagpipilahan, mga security check, mga kung ano-ano, wala nang hindi na kasama sa pagsakay. Nung report nga niya sa akin, sabi niya, sa lahat, marami na ako nasakyan ng mga tren sa buong mundo. Ngayon lang ako nakakita, may security check, may bomb check, may inspection ng bag, kung ano-ano. Tinanggal niya lahat.
o di nabawasan yung pila. Ganon din yung ginawa namin sa airport. Ngayon, nabawasan na yung pila. Mas maganda yung ayos na sa patakbo sa airport. Inaayos na lang namin. Ang kawawa naman sa airport, yung OFW. Yung mga dayuhan, ang bilis ng daan. Walang problema. Pero yung OFW, kung ano-ano hinihingi. Kawawa naman. Yung RF code, may ID, may clearance, na kung ano-ano, bago sila makalabas. Dapat, di ba, yun yung blue lane, di ba? Dapat, OFW ka, sige na, stamp, sige na. Di ba? Dapat ganun eh. So, dahan-dahan, mapupuntahan din natin yun. Ginagawa namin ginagawa kaming pagpalit sa Bureau of... Baka after 3 years, maano na din to, no? Ma-realize na din to. Immigration pati, yung tinatawag na e-gate. So dadamihan natin yung e-gate, mabilis na yan para hindi na yun. Sana yung e-gate talaga, hindi yung naka-e-gate. Okay. Yun ang pinag-usapan ko, yung maliliit na para siguro kung nasa ano ka, inaintindi mo lahat ng iba't ibang sistema, maliit na bagay lang. Pero hindi eh. Nararamdaman ng tao yun. At yun ang hinahanap nila eh. So, ibigay natin sa kanila. Mr. President, kayo po ba, sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon. Po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to ang expectation siguro sa atin ni Katunying na para wala ng gulo, ipastop na niya yung impeachment ni Inday Sara. Kasi kung mapastop niya yon, mapauwi niya si PRRD, I think pwede pang yung trust ng mga tao mabalik kay PBBM. That's the only option na pwedeng magawa ni PBBM. Any approach na, alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? Parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya. I think, yun nga, sabi ko na the only way na mabalik ni PBBM yung tiwala ng mga tao sa kanya is siguro kung he has the right. Meron pa siyang power. Pa-stop niya yung sa ICC. He's the President of the Philippines. Under sa batas ng Constitution pa rin si PRRD kahit andun siya. Still the Philippines have the right. So nasa kamayan ni PBBM. Kung mapauwi niya si PRRD, siguro babalik yung tiwala ni Sara sa kanya kung ipastop niya din mismo itong impeachment trial ni Inday Sara sa Kongreso. I think posibleng yun yung isang makakabalik talaga ng tiwala kay PBBM. So maraming salamat po. Medyo mahaba po yung natin ngayon video natin, but maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ito po si Kaperlas Rani, yung lingkod. Patuloy po, maraming salamat po sa inyong suporta. At kung nagustuhan nyo po yung mga video natin, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at mag-share sa ating video. Maraming salamat po sa
ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga kaperlas. Salamat po.